Nagbabalik ang Good Morning Kuya. Kanina ay kasama natin si Kuya Daniel at napanood natin ang iba't ibang kwento ng pag-asa at inspirasyon sa ating segment na Rise and Shine. Kaya ngayon kami naman ang inyong makakasama hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Yan. At maliban naman sa mga good news, meron po akong i-share na special dish para sa inyo. Kaya abangan niyo po yan. Wow! Very special yan. Kasing special niyo. Dahil Wait lang, let's take time to appreciate yung colors natin. Tama. Pati natin for today. Kasundo Very good. Walang nag-orange. Tama. At dahil dyan, punta na ako sa kusina. Sige. Okay, Go bye-bye. At bago natin matikman ang ihahaing breakfast ni Ira, ipagpapatuloy muna natin ang ating public service. Narito po ang ilan sa mga impormasyon na dapat malaman ng ating mga kababayan. Nagbabala ang Social Security System o SSS sa publiko na maging mapanuri sa natatanggap na text messages na nagsasabi na kayo ay qualified makatanggap ng cash assistance mula sa Uplift Program. Ayon sa SSS, ang mga SSS member na qualified sa Uplift Program ay makakatanggap ng notification diretso sa my.sss account. Binigyang diin ng SSS na hindi sila magpapadala ng anumang link, tatawag o manghihingi ng OTP sa email, SMS o anumang messaging app. Uso pa rin pala yung mga text-text na ganyan, no? Na nanalo ka ng kasama ka dito sa ano. Kaya ingat pa rin po tayo mga kasama. Puro That's mga ano nga, sugal-sugal. Oo. Yung mga nagme-message Casino. Oo, Hindi, minsan kahit yung mga government na, ito, SSS, kahit yung mga ganyan kasi, kahit yung mga banking natin, di ba? Minsan nati-text mismo yung mismong number na yun. Kaya isipin mo talaga totoo kasi galing sa kanila talaga para naha-hijack yung linya na yun, yung conversation na yun. Tapos phishing site yung nakalink dun sa may text message sa'yo. Kaya kahit na ba galing sa verified na bank ninyo or sa government agencies, basta pag nangihingi ng mga impormasyon na hindi naman kailangan hingin tulad nung mga password, OTP. At saka magandang feature ngayon nung isang messaging app, yung Viber. Meron silang caller ID. Kapag naka-on yung caller ID mo, pag may tumatawag sa'yo sa cellphone mo, sa number mo mismo, lalabas yung Viber. Tapos kapag may nakasave sila na pangalan, ilalabas niya. So minsan yung mga tao, for example, nakatanggap na sila ng isang call, tas scammer, nire-record nila na scammer. So pag tumawag sa'yo, lalabas sa Viber mo, video scammer. So alam mo na, kaya mag-download kayo ng Ayos, Viber. May nag-regulate. Oo, i-on nyo yung inyong mga caller ID. Additional advisory from Department of Migrant Workers o DMW sa mga OFW at overseas job applicants laban sa mga peking job offers na maaring mauwi sa illegal recruitment, human trafficking, forced labor o forced criminality. Ayon kay DMW Undersecretary Darlene Pajarito, 1,293 na Filipino trafficking victims ang natulungan ng ahensya na mai-repatriate mula January hanggang July 2026. Sa bilang na ito, 1,154 o 89% ang naging biktima ng forced criminality, habang 126 naman ang biktima ng forced labor. Kabilang sa mga bansang may pinakamaraming naitalang Filipino trafficking victims ay ang Cambodia, Myanmar at Malaysia. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ang DMW sa Interagency Council Against Trafficking o IACAT para palakasin ang monitoring laban sa illegal recruitment, irregular travel routes at mga recruitment scheme na gumagamit ng third countries. Third world countries. Paalala ng DMW mag-ingat sa mga peking job offers at tiyaking dumaan sa legal at tamang proseso ang inyong overseas employment. Yun ang mahirap nga. Kasi minsan, di ba, may mga OFWs tayo na minsan talagang namumuhunan talaga sila makapunta sa ibang bansa, di ba? Tapos, minsan nabibiktima sila ng mga fake agencies nga. Tapos, kapag nagka-problema, hindi naman sila tutulungan ng mga ahensya na yun. Kaya maganda i-verify natin. Kasi may support naman ng government natin in case na merong maling treatment mangyari sa kanila dun sa ibang bansa. Kapag verified o legit na mga agencies na kuha natin, hindi tayo mag-isa kung sakaling may mangyari sa atin sa ibang bansa.
Kaya yung iba pinapalitan yung trabaho. Like for example, dadaling kita dito, magiging teacher ka. Tapos pagdating mo doon, hindi maglilinis ka lang ng mga kung ano-ano. Kaya ingat din. Ito yung nasa record ng nung government natin. Paano pa yung mga nagti-TNT? Wala silang record. As in, baka yung may mga na-exploit na rin sa kanila na wala tayong kaalam-alam. Kaya dapat talaga dumadaan tayo sa proseso ng pagpasok or pagtatrabaho sa ibang bansa. That's right. Ito naman mga kasambahay, inaanyayahan ng Department of Agriculture ang mga rice producers, traders, processors at mga rice industry stakeholders na makiisa at dumalo sa isasagawang stakeholder consultation para sa pagbuo ng Philippine National Standard o PNS tungkol sa pag-iwas at pagbabawas ng arsenic contamination sa bigas. Layunin ng konsultasyon na makuha ang inyong mga suggestions and recommendation upang makabuo ng standards para mapalawig ang industriya ng bigas sa Pilipinas. Ito ay isasagawa sa July 29, Wednesday, alas 9 ng umaga via Google Meet. Para makapagparehistro, iscan lamang ang QR code na yan sa inyong mga screen. Kung kayo naman po ay may mga katanungan, maaari kayong mag-email sa sdd.crops@gmail.com. Dapat makiisa tayo dito kasi nakakalungkot kasi napakalawak ng mga lupain dito sa Pilipinas na pwede tayo magtanim ng palay pero nag-i-import pa tayo ng mga bigas. So kung matutulungan din natin yung government sa pamamagitan ng pagpa-participate sa ganito para mas lumawak yung mga kaalaman natin pagdating sa pagtatanim, mas maganda rin yung agriculture natin when it comes sa pagtatanim ng mga palay ng bigas. Di na tayo mag-aangkat, mas mumura rin yung mga mabibili nating bigas. Bukod doon sa mura, mas safe kasi nga yung arsenic usually linked siya sa mga diseases or sakit. Kasi nga, di ko alam kung poisonous or basta chemical yun eh. Masamang chemical yung arsenic eh. Kaya mas magandang practice nga na i-limit. Nakita ko kayo na limit or talagang wag nang lagyan. Oo. Ayun, sige, ito naman, good news naman sa ating mga Pag-ibig member. Maaari na kayong mag-apply sa Special Assistance for Financial Emergencies o SAFE Loan. Ito ay cash assistance na hanggang 10,000 pesos para sa mga agarang gastusin sa bahay, gaya ng kuryente, pamasahe at krudo, dulot ng patuloy na epekto ng krisis sa Middle East. Bukas ang aplikasyon mula Hunyo 16 hanggang September 8 sa ilalim po ng programa. Maaaring makahiram ang isang miyembro ng hanggang 10,000 pesos o 90% ng kabuuang Pag-ibig regular savings, alinman ang mas mababa. May 5.95% annual interest rate ang loan at maaaring bayaran sa loob ng 1 hanggang 3 taon na may 3 buwang grace period bago magsimula ang unang hulog. Maaari pa rin mag-apply ang mga miyembrong may existing multipurpose loan o calamity loan basta hindi lalampas sa 90% limit ang kabuuang halaga ng kanilang mga utang. Maaaring magsumite ng aplikasyon sa Virtual Pag-ibig o sa alinmang sangay ng Pag-ibig Fund. Kapag naaprubahan, direktang ilalagay ang loan proceeds sa Pag-ibig Loyalty Card Plus ng aplikante. Maganda to, no? Safe loan para sa mga Pag-ibig members natin na para syempre yung mga loans sinasabi nga nila parang part na rin yan ng masang Pilipino, yung mga kailangan nating mga pangangailangan natin, mga needs. Kaya importante po ito na alam din. Tsaka pwede rin pala siya gawin online, no? Sa natin, mapuntahan lang natin yung nabanggit kanina na pupuntahan natin sa link or app na pwede nating ma-avail or ma-check dito sa Pag-ibig. At para naman sa ating breakfast update, punta tayo kay Ira. Ira, good morning. Yes! Good morning ulit sa inyo dyan. At good morning mga kasangbahay. At syempre kasama niyo po ulit ang inyong munting kusinera para mag-share ng isang malinamnam at easy to make na recipe. So ito, parang nabanggit ko na to sa inyo dati na ito yung isa sa favorite ko na pasta recipe. Ang Chicken Dayan pasta. So ito, medyo maasim na version siya ng creamy, tangy, and full of protein din siya na pasta dish. So, ang ingredients natin for the Chicken Dayan pasta, syempre kailangan natin ng pasta. So, here, meron lang ako na spaghetti, pero pre-cook na natin siya. Meron din tayong boneless
chicken thigh. So, pwede kayong gumamit dito ng chicken breast, basta boneless po yung gagamitin nyo para hindi na tayo magtatanggal ng buto kapag kumain tayo ng pasta. So, kailangan din natin ng garlic, ng onion. It's either red onion or white onion, pero mas prefer natin yung white onion para may a little bit of sweetness doon sa ating dish. Kailangan din natin ng tomato for that umami and fresh flavor. Dito lang kayo siguro medyo may hirapan hanapin itong mga kasangbahay, no? Kailangan natin ng dill. This is a different kind of herb na medyo magpapa-level up ng lasa ng ating dish. Kailangan din natin ng capers. Yung capers, sa pagkakalam ko, this is a flower bud. Makakakita kayo nito sa mga groceries. Katabi to ng mga olives, ng mga pickles. So, yan. Yung kulay green na yan, in brine lang siya. Capers. And then, kailangan natin ng chicken stock. Or kung wala naman kayong chicken stock, tubig lang, okay lang din po. And cream. So, all-purpose cream, heavy cream. Yan, pwede niyo pong gamitin. And salt and pepper. For our garnish, gagamit lang din tayo ng lemon. Tapos magpapatak din pala tayo ng konting-konting lemon juice later para din mag-brighten up yung dish natin. And for another garnish at pampalasa rin, yung ating parmesan cheese. Awesome! Okay? So let's start na. Painitin muna natin yung ating pan para later pagka nag-sear tayo ng ating chicken ay meron na siyang mainit na kagad. So, season muna tayo ng ating manok. So, salt lang. Tapos, pepper. Black pepper. Mas maganda kasi yung freshly na ginagrind nyo yung pepper para mas may lasa siya. So, ako, gusto ko naglalagay ng konting-konting oil, lalo kapag ka mga boneless, kasi wala siyang fat. And minsan, pagka hindi pa nga mainit yung pan nyo, medyo nahihirapan pa tayong, parang dumidikit masyado sa pan yung ating, ating protein. So, massage lang, diba? Para ma-infuse yung flavor. So, konting asin pa. Yan. Pero, konti lang, kasi baka umalat naman. Kamay. Okay? Hindi pa masyado mainit yung pan natin. Sakto lang yun. Pagka dinikit natin yan mamaya, sear na siya properly. Magkakaroon siya ng browning effect. Lagay tayo ng olive oil. And then, tayo ng tong. Madali. Actually, kasi ito rin, hindi na ako kumukuha ng may balat. Kasi mas maganda, puro meat lang kapag sa pasta. Minsan kasi hindi naluluto properly yung balat. Di maganda tignan pag sa pasta. Okay, so, lagay na natin. Yan. Very nice sizzle. Pag nakarinig kayo ng sizzle, ibig sabihin tama yung temperature nyo. Kasi hindi naman umuusok masyado. Okay? Awesome! So, unti-unti lang ang lagay kasi kapag naglagay kayo ng sabay-sabay, may temperature yung manok nyo or any kind of protein. For example, medyo malamig pa siya, mabababa yung temperature masyado. Hindi nyo ma-achieve yung gusto nyong klase ng browning effect or pagkaluto dun sa ating protein. So, isa-isa lang. Hanggang sa mag-equalize lang yung temperature niya. Tama! Yan. Yun, ang bango. Actually, sa dati kong recipe, nilalagyan ko pa to ng garlic powder saka onion powder, tapos konting-konting paprika para lang mas magkaroon ng ibang aroma yung chicken natin. Amazing! Yun, no? Para na tayong nasa, restaurant. Wow, restaurant! Bakasan natin ng konti. Tapos, yung paalala ko sa inyo, kapag yung manok, nakikita nyo na merong, ayan sa camera kita natin, nagkakaroon na siya ng puti sa mga gilid niya. Ibig sabihin nun, na luluto na rin yung ibang parts ng ating meat. So, pwede na tayo mag-flip niyan kapag medyo na siya, medyo nagputi na rin yung ibabaw. Yummy! Delicious! Tapos aalisin natin ito mamaya at saka tayo magigisa. So, meron pang added chicken flavor yung ating panggisa later. So, what I like doing, binabawasan ko rin siya ng konting mantika.
para mas maano siya, magkaroon ng crust. Crust hindi crush. Tingnan nga natin yung pinakamaliit na part. Ayun, tumalsik. Ayan, medyo brown lang. Kasi yung mantika din natin bago eh. Kaya yung iba, ang ginagawa, para ma-achieve nila yung golden brown na kulay, hinahaluan nila ng lumang mantika konti, yung bagong mantika. Ayan. So, meron naman konti. Okay lang yan. Kasi white naman yung pasta natin. So, di naman kailangan na brown yung kulay ng ating chicken. Aray ko! Gagalit sa akin. Ganun din ako, kinakausap pa rin yung mga ingredients ko. Kung yung mga halamam, kinakausap nila yung kanilang mga halaman. Ako kinakausap ko yung pagkain ko. Ang magalit sa akin. Yan. So, isang flip pa until maluto lang yung kabilang side. Kasi ibabalik pa natin to later. Isi-simmer pa natin. So, ang iniingatan natin dito, wag ma-draw out yung moisture niya. Makip pa rin natin siya na may juices sa loob. Yan. So, meron pa naman yung carry-over cooking. So, transfer na natin siya sa clean. Muna natin. Sa clean bowl or clean na lalagyan. Okay, so, lagay lang. Transfer lang. Dali lang to. Tsaka may enjoy nyo to. Unang-una kong natikman yung chicken Dayan pasta sa sa isang mall. Kasama ko pa yung dati kong ka-love team. Yun. Yan. So, mga 2000 yun. 2016. Yan. Parang may event ata kami doon. Tapos naging favorite ko siya kasi ngayon lang, nung time lang na yun ako nakatikim ng pasta na maasim. Ay, ako nauubusan na ata tayo ng ay, hindi pa pala. Ayan. Na hindi naman siya super asim. Creamy siya but very tangy. Eh, di ba ako mahilig ako talaga sa maaasim na pagkain, maasim na dish. Tapos it's very aromatic. Tapos nagulat ako, sabi ko, parang may mga kakaiba siyang lasa na interest, na masyado ako naging interested dun sa flavor kasi merong dill, merong caper. Sabi ko, saan kayo nakakabili nun? So, meron naman pala dito sa Philippine Groceries. Tapos until nung dati, nagtanim na rin ako ng sarili kong herb. Tanim ako ng dill. Dali lang naman siya itanim. Mabilis siyang tumubo. So, after that, maggisa lang tayo ng ating white onion. So, may natatandaan ba kayo mga kasangbahay kung ano ang cue natin, kung kailan natin pwedeng ilagay yung kasunod na ingredient? So, kapag naging translucent na yung ating sibuyas, or parang nakita nyo na parang medyo nagiging clear na yung itsura niya. So, kapag malambot na, tapos na-release na niya yung aroma niya, pwede na yan. Huwag kayong mag-alala kung merong mga dumidikit sa pan nyo na ganyan. Ang tawag dyan ay pan drippings or fond. Yung tawag dun eh. Pwede pa natin siyang kaskasin later, tas meron niyang flavor na maidadagdag sa ating Amazing! sauce. Okay? So, pwede na tayo maglagay konti ng... Lagay na natin yung bawang lahat. Sarap naman ang bawang. Yummy! Delicioso! So, yummy, yummy. Okay. So, wag natin mamadaliin yung natin. Yung ating paggigisa. Okay? Sige. Dahil 2 minutes na lang, madaliin na natin yung paggigisa. Okay, lagyan na natin yung ating tomatoes. Para mas mabilis siyang mag-disintegrate or maghiwa-hiwalay or malusaw, lagyan natin siya ng konting asin. Tapos lakasan natin konti yung apoy. Oh. Wow! Kaya mahalaga, ang kukunin nyo or pipiliin nyo na kamatis dito for this dish is yung very, ripe na din. Saka meron kasi siyang natural na ang tomatoes.
natural MSG. Amazing. Punong-puno siya ng glutamate. Kaya, maumami. And then, after nun, deglaze lang natin konti ng chicken stock para maalis yung parang sunog. Tapos, kuhain nyo lang siyang ganyan. Maganda ang gamitin yung wooden spoon. Yan, para makayod. Awesome! Yan. Okay. Then, let's put our chicken stock, the rest of the chicken stock. Di na natin ipiprito yung yung capers. Di natin igigisa. Kasi, baka pumait siya. So, lagay natin yung capers. Dahan-dahan lang sa paglalagay nito kasi this is a bit salty kasi nasa brine siya. So, lagay tayo ng capers. Lagay natin yung half ng dill para lang merong, na siya, ma-incorporate na yung lasa ng dill. Later, yung half para dun sa garnish. And then, lagay tayo ng cream. Lagay natin ito lahat. Tapos, pag na-simmer na natin to, mga around 5 minutes or 10 minutes para mas mag-incorporate ng lasa, pwede na natin siyang ilagay sa pasta. Pero, lagay muna natin yung ating chicken. Pero, mas maganda yung chicken nakahiwa eh. Lagay muna natin yung mga maliliit. Hatiin ko lang to. Para equally distributed yung manok. Sabihin, walang lamangan. Okay? So, siyempre, hindi pa to agad maluluto mga kasangbahay. Puntahan muna natin yung ibang mga kasama natin para abangan kung ano bang magiging lasa ng ating chicken dayan. So, simmer muna natin to until mag-incorporate ng buong-buong flavor. So, tuloy-tuloy na pala natin. Sige. Kasi ito, at this point, hindi pa ito masyadong luto kasi kung natatandaan nyo, nung tinanggal natin yung chicken, medyo pa siya, hindi pa siya fully cooked. So, bigyan pa natin siya at least 3 or 5 minutes of cooking time para mag-fully cook yung ating manok. Tapos, mag-incorporate ng flavor sa ating sauce. Awesome! At dahil dyan, balikan natin to, mga kasangbahay. Okay? Abang-abang lang kayo sa full recipe natin. Kayong guys. Nagbabalik ang Good Morning Kuya. Siyempre, kasama niyo pa rin ang inyong munting kusinera. So, eto na, na-simmer na natin yung ating sauce for the chicken dayan pasta. So, last na lang tayo ng pag-add ng flavor. Malinis po yung kamay ko, mga kasangbahay. So, sa mahinang apoy, maglagay tayo ng lemon juice. Yan. So, medyo nag-curdle yung ating sauce kasi ganun yung nagiging reaction ng acid tsaka cream. So, okay lang naman yan. Hindi naman makaka-apekto yan sa lasa nung ating pasta. So, lagay lang tayo ng konting asin kasi tinikman ko na siya kanina. Okay naman siya. Sarap naman. Tapos, black pepper for the last seasoning. Tapos, mix lang. Okay, pwede natin lakasan konti yung apoy at this point. And then, lagay na natin yung ating spaghetti. Tapos, lagay tayo ng parmesan. Amazing. So, careful lang din dito kasi ang parmesan po ay medyo maalat siya. So, haluin natin. So, medyo kakapal pa yan later kasi kakapit yung cream. Tapos, dahil may starch yung ating pasta, mas mag-thicken pa yung ating sauce. Or kakapit lang siya.
Diba? So, kakaibang, ano naman siya, atake. Teka lang, nawalan nata ng apoy. Hindi, kasi malamig yung pasta natin. Kaya maganda, mga kasangbahay, yung pasta nyo, medyo undercooked siya. Kung nakalagay sa packaging, around 8 minutes, 6 minutes nyo lang siya lutuin. Kasi meron pa kayong cooking time dito kapag hinalo nyo siya sa sauce. Amazing. So kung mag-chiller kayo ng ng pasta, 6 minutes nyo lang siya lutuin. Ayan. So I think this is a bit ready. Awesome. Pwede na natin siya i-transfer sa ating bowl or sa ating serving plate. Final touches. Para lahat maambunan ng... Okay? So, of the heat, let's transfer it sa ating bowl or serving dish. Okay? Medyo gandahan lang natin, no? Kaya talaga mas masarap ang pasta, mga kasangbahay, na i-serve ng same day, same luto, same oras, kasi medyo crucial nga talaga yung pagluluto ng pasta. Mas masarap siyang i-serve kapag same hour mo siya niluto. Yan. So, konting punas lang. Tapos, dito na tayo mag-garnish. Lagyan natin ng lemon. Lemon wedges. Na hindi naman mukhang lemon wedges. Kaya pa ba, te? Nalaglag sila. Tapos, lagay natin yung dill. Wow! Yan. Lagay tayo ng dill. Pampa-emerlu. Tapos, syempre, maglagay tayo ng kutsara. Nasa natin yung ating kutsara na ginamit kanina. Lagay tayo ng parmesan sa gilid. Yan, para masarap. At eto na po, mga kasangbahay. Ay, may buo. Lang. Ito na pa, mga kasangbahay, ang ating chicken Dayan pasta. Oh, diba? Awesome. Oh, may kakaiba na kayong ihahain na pasta sa mga susunod. O, di ba, kung sawa na kayo sa carbonara, sawa na kayo sa spaghetti, o, di ito naman. Chicken Dayan pasta. Yan. For more Cuisine Adventures, mga kasangbahay, abang lang po kayo everyday sa ating Cook It Right dito po sa Good Morning Kuya. At syempre, ang laging paalala ng inyong munting kusinera, don't forget to cook with love and cook it right! Puntahan naman natin ang iba pa nating mga kasama. Wow! Gusto ko yung reaction mo, Josh. Short na Oo nga. Yeah. Wow! Wow! Siya nga pala. Ngayon ay July 27, 2026. Mamaya na ang ikalimang State of the Nation Address ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At para mapanood nyo ng buo, tumutok sa special coverage ng UNTV News mamayang alas 3 ng hapon sa aming official YouTube account na UNTV News and Rescue. That's right! So, nakaulit. Eto po, mga kasabahay, syempre para naman updated kayo sa ating mga good news at inspiring features, huwag kalimutang mag-follow and subscribe sa UNTV News and Rescue and Good Morning Kuya official social media pages. Right. At batiin na natin. Shout out kila Hazel Pat and Riga Rhea, AJ and Maricel. Good morning! Good morning sa aking mamsi. Hello, Hello, Abzi. Good morning. And good morning, Kuya. Would like to thank EO Executive Optical for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes. And of course, binabati ko lang din ng good morning mga pamangkin ko, si Go, si Tala, and si Sam. Good morning.
sana makita mo na rin. Oo. Yung paligid ng mas malinaw. EO eh. EO. Tama, Oo, tama. EO. Akala ko ano eh. Pero mga kasambahay, are you Kumo-comment looking ka. for high-quality skincare that won't break the bank? Visit BeautyWorks Plus Aesthetics Lounge and Training Center located at Rizal Avenue in Taytay, Rizal and the Big Orange Building in Caloocan. They offer a wide range of beauty treatments and also provide certification through fast-track training programs and test the NC2 options. A big thank you to Miss Glenda Vasquez for taking such great care of my skin. BeautyWorks Plus, affordable treatment, amazing results! Naunahan lang ako. Naunahan lang ako. Ano, nakapagpa-opera na kasi ako, hindi ko na kailangan. Nakapagpa-opera ka na, so nakita mo na. Yan ang mga ganas. Akala ko malinaw na. Malinaw na. Malinaw na. Oo. May nakikita. Siyempre, Hirap na, may coaching! siyempre malinaw na. So, Ang ano eh, last day. oh, di ba malinaw na? So, anong nakita mo sa Overtime kanya? daw. Uy, ako na daw, mga pagalitan tayo. Ay, ikaw. At dahil dyan, maraming salamat na lang po sa Natural One Salon. Kung gusto niyo ng magandang hair, punta kayo sa kanilang mga branches sa Angeles, sa San Juan at sa Taguig. Natural One, ang number 1. At good morning din kay Yuna na naghatid sa akin for Hello today. po. Good morning po. Si Yuna nag-drive. Yes! Passenger princess! Very good. Maraming salamat sa lahat ng mga tumutok sa atin mula pa ng Rise and Shine segment with Kuya Daniel Razon. At para punong-puno ng positive vibes ang panibagong linggo, samahan niyo rin kami bukas mula 6:30 in the morning dahil mas masaya ang umaga sa Good Morning Kuya!